Requested, Leo. Oops, Leo. Thinking of ang aga. Broken heart because someone is trying to manifest a committed connection but nagkaroon ng betrayal. Di umano. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Leo? Kamusta? I-channel natin mabuti. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Let's see. Collective energy ng ating mga Leo, please. Collective energy ng ating mga Leo. Collective energy ng ating mga Leo. Let's see. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Guidance and good news for the Leo, please. Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account. Okay? Yung mga my beloved dyan, hindi po ako yun. Alrighty? Leo. Trying to avoid conflict, pagod ka na sa away, competition, especially pagdating sa pamilya, sabi mo gusto mo ng kapayapaan. Peace. Peace on earth, sabi ng ating mga Leo, okay? This is like pamilya, pagsasama, relasyon, long-term commitment. Sabi mo ayaw mo na ng away, ayaw mong gulo, you're not trying to compete. Kung magulo lang, lalayo ka muna, okay? But hanggat kaya mong ayusin, magkaroon ng mas magandang energy pagdating sa pamilya, yun ang gusto mong mangyari. There's a feminine in this connection na napapagod ng mag-effort because sa paulit-ulit na betrayal and false promises. Sabi ng masculine, you're just overthinking. Napaparanoid ka lang, feminine. Pero ang totoo, nanggagaslight ang masculine because alam niya na booking siya, maraming na-discover, maraming lumabas na sikreto na itinatago niya sa kanyang feminine. Okay? This masculine is acting like a child. Okay? So, I feel, sinusubukan lang ayusin ng feminine ang connection na to. Because for some of you, meron kayong mga, sabihin natin, isinasaalang-alang na mga bata, okay? Considering na mahirap maghiwalay or laging nag-aaway kasi may mga batang nakakakita ng kung anong klaseng relasyon meron kayo. May batang pinoprotektahan sa sitwasyon na to. Nagkaroon ng paulit-ulit na broken heart, disappointment, napapagod ng not really away, but to itawid yung point mo na hindi tama yan, ayusin natin, wag mo nang gawin to masculine, okay? Because mahal nyo naman yung isa't isa. Kaya lang yung maturity and readiness, napaka-stubborn ng energy ng masculine sa connection na to. Sabi ng ating mga Leo, you're trying to step back, i-assess ang sitwasyon. Nakikita mo ba talaga ang sarili mo long-term with this person? Is this just about passion and romance? Okay? Or long-term ba talaga to? Okay? Kasi dito mo malalaman kung gusto mo talaga makasama ng long-term yung tao kapag parang tapos na yung honeymoon phase at nagkakakitaan na kayo ng tunay na ugali, may mga turn of energy na. Ngayon, dito na magkakasubukan, ano ba talaga yung na-build nyo together sa love situation na yan? Kasing babaw lang ba yan ng passion and romance? Or you really see each other long term? Okay? Gusto nyo namang magstay, pero mukhang walang growth, okay? Na bonsai, na pandak yung relasyon na yan, hindi na-grow. You always trigger each other because naiintindihan ko naman, it's really triggering, no, kapag someone is not being honest. At kumbaga, ito yung brutal, no, harap-harapan, nakita mo, narinig mo yung lies, but then harap-harapan din nagsisinungaling sa'yo. Okay? You feel like ginagawa kang tanga. Mahirap to. Let's see. Ano ang meron? Anong pinag-aawayan? Bakit ganito? Bakit paulit-ulit? Bakit may stubbornness? Ano ba talaga ang totoong plano? May kakapuntahan ba talaga ang relasyon na to? Soko. Let's see. Anong meron? So,
Hindi maganda ang foundation ng relationship na to. This relationship was built on lies. It could be like, ang daming ipinakitang magandang ugali sa'yo nung simula, napaka-sweet, napaka-lambing, napaka-mapagmahal, and then eventually nakikita mo kung ano yung totoo. Okay? Kumbaga, hindi nga parang nabentahan ng klase, na parang pagtingin mo na parang you were sold a fairy tale only to realize you bought a hell. A place in Hell. Okay. So, nagkaroon ng mga mabibigat na energy dito. Parang na-love bomb ka, na-scam ka, akala mo masaya, akala mo mahal ka. And then, unti-unti nare-realize mo na parang pinaglololoko ka lang ata ng tao na to. Okay? Or, is this person parang losing passion already? Na parang binibigay ba niya ng masculine na to lahat sa feminine, yung mga bagay na nakaka-turn off, para hindi mapunta kay masculine yung blame na nagkaroon ng hiwalay because na may nakikita akong scenario dito, no, na gustong palabasin ng masculine na si feminine ang bumitaw, pero ang totoo binibigyan niya ng reason si feminine na bumitaw kasi may nakikita akong ibang love interest ng masculine. Okay? I hope hindi para sa lahat to. Kung at sino naman yung nasasagap ko na energy. Okay? Binigyan nyo ng paulit-ulit na new cycle, chance for this relationship to flourish. But it feels like right now, parang gusto nyo munang to step back, magpahinga, pag-isipan ng bagay-bagay kung talagang tolerable para sa inyong dalawa ang ugali, no? Ang habit ng bawat isa. Do napag-usapan nyo in the past na i-move forward nyo yung relationship na to, ma-engage, ikakasal, magli-live-in, pero parang ngayon, parang teka lang, pag-isipan muna nating mabuti. Parang gano'n na lang yung dating. Marami kang prayers and manifestations. I feel feminine. Okay, pareho kayo. This is about your personal goals. Pero sabi ng feminine, mas magpo-focus muna siya sa personal growth because hindi niya maramdaman yung commitment, okay? Or hindi niya maramdaman na kaya niyang masandalan or reliable ang masculine na to. Maraming lihim. Sabi ng feminine, sana, no, lumabas na lahat ng mga tinatago ng masculine na to para, kumbaga, parang inuubos na lang ng feminine yung love niya. Alam mo yun, kung meron siyang, kumbaga sa battery, kung meron siyang 100%, parang sabi niya, may konti pa, may 20% pa siyang feelings na gustong ilaban para sa relationship na to. Pero kung may malalaman pa siyang mga secrets pa, parang yun na talaga yung makakapagpabitaw sa kanya if ever na meron pang itinatagong hindi magandang, whatever ang masculine sa kanya. Right now, sabi ng ating mga Leo, okay, fine, it is what it is, pinasok mo to eh. So, titignan mo na lang, go with the flow, kung ano yung maaaring mangyari pa in the future. Marami ka rin iniisip na gastos, no, na parang paano mo nga ba maayos ang yung finances. Pero hindi ko nakikitang impulsive to parang may inayos na bahay, may biniyarang insurance, bumili, nagpaayos ng kotse, kung ano man. Malaking pera. It feels like mas malaki ang gastos kesa sa pumasok na pera. And you're worrying about your investment, your savings. Okay. Marami ding iniisip ang ating mga Leo kung parang tatanggapin mo ba na, especially sa side ng feminine, natatanggapin mo ba yung parang half-baked na love offer ng person na to? Because naramdaman mo na ang tagal mong inabangan yung pagbabago pero mukhang wala naman ikaw inaabangan talaga na pagbabago. It feels like kailangan, it's either bitiwan mo na ang love situation na to or tanggapin mo na ganun lang talaga yung love na kaya niya ibigay sa'yo. Okay? Sabi ng person mo, marami din ako, sorry. Ang aso kong mandirigma. Okay. So, sabi ng person ng mga Leo, focus din siya sa kanyang pangarap, kabuhayan. Marami siyang hinihintay din na offer. I feel this is more on the side of the masculine. Marami siyang hinihintay na pangarap. Pero, I don't know what's happening sa person mo, Leo. Kasi parang, nawawala na rin siya ng gana sa connection na to. Parang tanggap niya kung magtatapos na to, okay lang din. Pati naapektuhan na rin ang kanyang trabaho.
sabihin natin yung, kumbaga, sobra siyang apektado kung ano man ang nangyayari sa relasyon na to. Okay? Okay. So, meron mga doubts dito, Leo. I feel ikaw, no? Marami kang iniisip, kabuhayan, kaperahan. Makukuha mo pa ba yung good news about love and money? Magiging mas maayos pa ba kayo? Maayos pa ba yan? Makukuha mo ba yung financial goals mo? Pero sabi mo, wala ka naman choice, kailangan talagang mag-move forward. I feel sa side ng feminine, hopeful pa rin naman siya. Pero tanggap din naman niya kung talagang kailangan na niyang bitiwan to, bibitiwan na rin naman niya. Okay? Until the end of April, I feel there's an energy of like magpapakiramdaman kayong dalawa. Ano na ba talaga? Bibitaw na ba? Nagbabago ba? Nag-e-effort ba? May ine-entertain pa rin bang iba? Okay? May kinikita pa bang iba? Wala akong nakikitang hiwalay, but this is the energy of pakiramdaman. May soul ties kayong dalawa, destiny ang pagkakakita nyo, but nagdadala ng sadness. So parang nagiging karmic ang connection nyo. Kung hindi nyo babaguhin at hindi nyo aayusin kung ano yung mga desisyon nyo, itong sa mga susunod na linggo, hindi ko nakikitang magiging maayos in the next 3 months. Ngayon, yung feminine sa connection na to, parang she's trying to manage her expectation. Sabi niya, kung talaga maghihiwalay, okay na rin sa kanya na maghiwalay, kaysa naman daw patuloy siyang nahihirapan, or parang natatrap ka lang ba daw ba, napipilitan lang ba daw si masculine sa connection na to. Okay, so pagdating sa kaperahan, I feel meron ka mga ine-expect na mga deals, promotion, increase, na maaaring sabi mo, bakit ang tagal, bakit hindi mukhang ang alat ng pasok ng 2026 for some of you, hindi para sa lahat to. Okay? But marami kang iniisip na baka naman hindi pa para sa'yo this year or this first quarter yung mga minamanifest mo, and you're fine with that. Patuloy mo pa rin na ipupursue yung mga financial goals mo. Pagdating sa pag-ibig, meron kayong mga kailangang ayusin sa pag-uusap, pagsasama nyo. Be honest sa bawat isa kung talagang gusto pang ayusin or not. Kasi hindi pwedeng nagpapakiramdaman lang kayo, and at the end of the day, nadi-disappoint kayo sa mga nakikita nyong kilos ng bawat isa. Okay? Papagod na rin yung feminine. Sabi niya, wala naman daw nagbabago eh. Parang yun nga eh, inuubos na lang niya yung natitirang kaya pa niyang isugal na pagmamahal, pagtitiwala at chances sa kanyang masculine. Marami ding wino-worry ang feminine sa connection na to, lalo na kung like ang nagtatali sa inyo ay bata or kasal, na parang hindi ganun daw kadaling umalis. Na parang ito yung parang ilaban hanggat kayang ilalaban. Okay? But kung nakikita ko na magiging better yung situation, for most of you, wala akong nakikitang ganun unless you make better decision para yung February reading natin ay better. Okay? I feel both of you would focus more on your kabuhayan, kaperahan, promotion, kung ano man yung minamanifest nyo tungkol sa financial goals. Okay? And that's like mas okay. Okay? Iniisip ng pareho kayo na if ever, lalo na kung may bata, paano na yung bata, or yung personal goals nyo, yung mga gustong bilhin, ipundar, uunahin nyo yon. I feel iisang tabi nyo muna ang love na to for now. And let's see sa ating February reading. Okay? And that would be the Leo bonus reading for the month of January. See you again in a few days for your February reading. And choose to do better para mas maganda ang energy ng ating February reading. Bye-bye, Leo.